Sabi ni Rain, sabi ni Auntie Claire, may nakulong na daw po big fish si Diskaya. Wala, ang ini-expect natin, taga-gobyerno, paki natin kay Diskaya, dapat nga witness yan eh. Kasi hindi siya most guilty. Hindi natin alam kung least guilty siya, pero hindi siya most guilty definitely. Kasi di ba, hindi nila magagawa yan ng walang mga opisyales ng gobyerno na kasangkot. At lalong-lalo nang hindi nila magagawa yung mga proyekto kung allocable ang gamit na budget. Confused na talaga ako sa posisyon ni Auntie Claire. How can she comment or provide reactions na hindi consulted ang OP? Propagandista ka di. Sabi ni Otto, matatapos na ang taon, wala pa rin nakukulong. Ano na, Mr. President, sabi mo, bago magpasko, may makukulong. Bulol na naman. Well, hindi talaga ako naniwala dyan. Hindi siya, it wasn't a very bright statement, sa totoo lang, kasi mahaba ang proseso. Dahil mayroong preliminary investigation. Anong ginawa niya? Hindi ba iyan ang sinasabi natin from the very start? Gumawa siya ng ICI. But before gumawa siya ng ICI, nag-tour of Luzon and the Visayas and Mindanao pa siya, pointing to areas and saying, hala, ghost project yan. Di ba? May mga ganun-ganun siya. O ito, substandard. O ito, ganito. Why did he waste so much time preening before the cameras when actually he should have been directing the law enforcement agencies that are under the executive to initiate the investigation? And he should have talked to his allies in Congress and in the Senate to cooperate with these investigations, maglabas na ng kanilang mga dokumento. The DPWH is under the Office of the Executive. He could have ordered the DPWH to fully cooperate with the investigators. Did he do that? No. He wasted so much time, posing before the cameras and talking, ay, grabe, hoy, may ghost project, ilang buwan ang inaksaya niya doing all of that. Tapos gumawa-gawa siya ng another agency to investigate na ano naman ang saysay ng panibagong committee na yon para mag-imbestiga. What's wrong with the other, with the existing law enforcement agencies? Or even better, bakit hindi siya nag-create ng task force? Wala, of course, hindi niya gina-justify yung ICI. And in fact, dahil sa kamamadali niya later on, realizing na alam na natin na nagde-delaying tactic lang siya, create yung ICI pagkatapos, may budget ba sila? Halos wala. O next, after the ICI, may Senate investigation naman, may House inquiry naman. Hindi ba pwedeng mag-share ng information? Hindi. The ICI wasted so much time na paulit-ulit na yung same witnesses, sana they got the evidence at saka clarificatory na lang. If this is what they did, bravo, congratulations. But it still was an excruciatingly slow process. The president knew what he was doing. The president knew na nagtatagal siya sa mga ginawa niya. And yet, nangako siya, Disyembre may aresto. Of course, mas magagalit ang mga tao kung abogado siya because then he would know the actual timeline of how quickly this can be, how quickly something like this can be created, how quickly a case can be filed. So, unfortunately, yun na nga, unfortunately for the president, kitang-kita ang kaputian. So, kung walang naaresto nitong Disyembre, natural, tagal-tagal ninyo eh. Kayo naman dyan ang nagbagal. Ano yung purpose na pupunta ka pa sa mga lugar at sasabihin, ay, may ganyan. Di dapat nun palang nag-umpisa na yung investigasyon. Kailan niya ginawa ang ICI? Nakailang tour na siya. So, the point here is that, di ba, the administration, sila yung nag-umpisa nitong whole investigations and looking into the flood control issue and corruption na kaakibat dito. Pero sila mismo, ang nakikita natin na nag-hesitate pagdating sa ebidensya. Look at what Sec Vince Dizon is doing. And he is involved in everything. Nasa ICI siya, kung saan-saan siya, he appears in the Senate and all that. Ang dami-daming press con, ina-attendan niya lahat. Ngayon, after being so righteously angry, ay,
Wala na yan. Hindi na magkakaroon ng korupsyon. Ganun. Anong unang-una niyang ginawa after lumabas yung, yung General Appropriations Bill at saka yung ng House and ng Senate, bills ng House at ng Senate, pumunta siya sa BICAM to beg for additions. Di ba? What did he do? He begged for additions matapos niyang i-assert na, ay, wala ng corruption dyan. Matindi ang pagsisiyasat dyan. Talaga? Di halata. So, this is not an administration that is even cooperating with their own investigation. Yun. This is the conclusion that we can make here. Because of Secretary Vince Dizon's actions, it is now fully in our minds, at the very top of our mind, that this is they started this. They started this investigation. They thought that they could use this to ride into 2028 with some kind of triumph. And gagamitin din sana nila ito para pitik-pitikin sina VP Inday and any of the other Dutertes. And were they able to do that? Yes. Did we believe it? No. Bumilis ba yung investigasyon nila? Lalong no. Meron ba tayong nakikita na resolusyon na maayos na tatanggapin ng publiko dito? Hell no. Sabi ni Maisog, ang pinakita lang ni Baby M ay ang paglalabas ng mga nangyari sa bansa na siya mismo nagbabalita. Yan ang trabaho niya. Akala ko matutuwa mga tao. Akala niya matutuwa mga tao. Hi, Miss Chato. Sabi ni June Cruz, ICI timeline, end of 2025 lang pala, 2 days to go, public holiday pa. So, tapos na. Walang nagawa. So, magkanong ginastos natin dyan? Kid Wanderer says, ilang milyon din ang nawaldas mula sa taxes natin para sa ICI na yan? Hindi ko alam. Kasi wala yung budgetary allocation. Hindi yata ako nakakita ng special fund or special law na ipinasa para pondohan yan. Sabi ni Anacela Watson, ang resulta, negative 3 si BBM. Wala siyang na-convince. Nakita niyo yung portion ng interview, tatawa-tawa lang siya at sinasabi niya, tinanong siya, free fall daw yung niya, what's he going to do about it? Anong survey yan? Pulse Asia. Tapos ngiti siya. Parang kunwari may alam siya. Parang, hi, Pulse Asia. Parang gano'n. Yung ngiti niya yung mga parang, then you wait for, you don't base it on one survey. Hintayin natin yung ibang surveys. Sir, pangalawa na yan. Ano ba? Ilan ang iniintay natin? 10. Kailan kayo gagawa ng mga survey companies na magbibigay ng resulta na gusto ninyo? Ano, bubuhayin ninyo yung Stafford? Ha? Ano pa yung isang survey company na parating lihis sa kanila? Sabi ni Tim Yao, paano po ma-impeach si BBM kung ayaw ng Congress? Walang paraan. Walang nakalagay sa saligang batas na pwedeng i-impeach nang di dumadaan sa Kongreso. Sabi ni PBK, Pulse Asia, di ba dilawan survey yan? So partida, kakampi pa niya. I'm not saying na dilawan sila, but if it is, then that even works in his favor. Maraming salamat kay Ma'am Casey. Tama ba, Ma'am? Ma'am Casey, for the, dami. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am. Sabi ni Rain, sabi ni Auntie Claire, may nakulong na daw po big fish si Diskaya. Wala, ang ini-expect natin, taga-gobyerno, paki natin kay Diskaya, dapat nga witness yan eh. Kasi, hindi siya most guilty. Hindi natin alam kung least guilty siya. Pero hindi siya most guilty, definitely. Kasi, diba, hindi nila magagawa yan ng walang mga opisyales ng gobyerno na kasangkot. At lalong-lalo nang hindi nila magagawa yung mga proyekto kung allocable ang gamit na budget. Sabi ni Melon, body language yata niya yung tatawa tapos magsisinungaling. Sabi ni Strictly, ganyan talaga pag ugali mo, puro pagpapasarap, tingnan mo siya, kapag may chance, todo credit grab. Pero kapag nagkakaipitan, BBM lets other people do the talking for him, even throwing them under the bus. Well said.
Sabi ni Kid, wala siyang paki sa mga surveys except Okta. Sabi ni Ina Laila, kakalungkot, attorney, I believed in Vince Dizon during PRD's time, pero at least may mga magigiting na Leviste, Barsaga at Marcoleta pa. I mean, sa umpisa, oo, kasi very masipag siya. Pero later on, lumilitaw na yung mga chismis tungkol sa mga corruption projects niya. Kasi hindi naman natin sinasabi na absolutely walang corruption panahon ni Duterte. Of course, meron. May mga nakakalusot. Hindi natin ipagkakaila yan. Pero, we know that the president stood in the way of many of them. Kung hindi niya nakuha lahat, ano yung sinabi niya, naku, pasensya na, yan lang ang kinaya ko. Sabi ni Maisog 14, hindi naman sila magkakaroon ng ganyang kadaming projects kung walang basbas sa taas. Tapos sila pa ang nakulong. And yan na nga yung patunay dito sa mga nilabas ni Congressman Leviste. Yung allocables are identified by the executive. Sabi ni Jed, hindi po worried si B kung bagsak ang survey niya kasi iniisip niya hindi naman siya tatakbo sa 2028. Lame duck, hindi. Kasi he needs to maintain a certain amount of credibility para ang manalo sa susunod na presidente ay isang kaalyado niya. Or at least sympathetic sa kanya. Otherwise, makukulong siya. Ay, sabi ni Eoli, grabe talaga ang predatory governance ng mga Marcoses. Baka next year, number 2 na tayo sa most corrupt countries in the Southeast Asian region. Sabi ni Team Yaw Yaw, kung totoo ang 10 billion bonus each para sa mga congressman, sobrang garapalang korupsyon yun. Pwede po bang makasuhan ang mga congressman na tumanggap sa bonuses kapag napatunayan yan? Pag may ebidensya na yung purpose niyan ay hindi legal. Okay? Sabi ni Rosemary, yung Okta survey na pro-BBM nahihiya na atang magsinungaling. Ponyo says, confused na talaga ako sa posisyon ni Auntie Claire. How can she comment or provide reactions na hindi consulted ang OP? Propagandista ka di. Sabi ni Miss Rain, sabi ni Auntie Claire, nabasa ko na pala yan. Sabi ni Ma'am Elisa, good PM, watching here from Madrid. Sana bukas may maganda pang New Year na sa atin si PBBM. Maganda pa New Year na sa atin. What does this mean? Mag-resign na sana siya. Sabi ni Frank, marami sigurong congressman ang inaalok sa allocable budget. BBM matanda, tapos mayaman pa, tapos presidente pa. Wala na yung paki sa nararamdaman natin. Magkukuking lang yan sa natitirang buhay niya. Well, he has to survive kasi hindi rin naman niya gusto yung mapaalis siya. At may mga anak siya na yung mga future nun, syempre iisipin niya. Rai says, if to Congress lang po ang impeachment and hawak niya ang Congress, is there any possible way para mapatalsik mga garapal na korap sa Congress? Patalsik. Wala kasi usually ang pagpapatanggal sa kanila sa Kongreso ay through the Committee on Ethics. So, hindi ba matagal na po naming sinasabi dito sa Luminous, pasensya na po kung hindi niyo narinig, pero matagal na naming sinasabi, napaka-powerful ng legislature. Bakit powerful ito? Kasi ang original draft ng ating saligang batas ay parliamentary. Malakas talaga ang legislature pag parliamentary system dahil they are both executive and legislative. So, ang natanggal lang is, ini-reinstate lang at the last minute presidential para hindi galing sa Kongreso yung mga ministro, yung mga secretaries. Kasi nga, sa sobrang lakas ng legislative, kaya nilang basta na lang magpatanggal ng presidente. So even up to now, those powers are evident. So they get to decide. So paano mo naman magtatanggal? They made themselves very powerful kasi, for obvious reasons, so that yung executive cannot balance them out. Hindi kayang ipatanggal ng executive ang legislative
legislators. Ang makakapagpatanggal lang sa kanila sila through the Committee on Ethics. Pero kaya ng executive na i-prosecute sila. The judiciary naman ang magde-decide kung makukulong or hindi. So do you see how powerful Congress and the Senate is? The legislature is? Do you see how this works now? Pag walang balance yung tatlong branches of government, making one branch too powerful and the other branches weak in comparison, they result in an abuse.